Hello everyone! Magandang tanghali po sa ating lahat, guys. Shoutout sa lahat ng mga OFW all over the world siya, nakagaya ko, na todo kayod. Todo kayod. Hirap kumayod guys dito sa ibang bansa. Akala nila sa Pilipinas, namumulot tayo ng salapi. Namumulot tayo ng datong dito sa ibang bansa. Tingnan nyo guys. Nagre-repair ako ngayon ng damit ng amo kasi di na kasya sa kanya. Gusto niya repair natin para mag-cash siya. O di ba, saan ka pa? Taga-linis na. Minsan taga-linis, minsan waitress, minsan taga-bayad ng mga bills, minsan taga-tahi. Minsan taga-ayos ng mga sira-sira dyan. O diba? Ayos na ayos. Buhay natin ganito guys. Tsaga-tsaga lang. Hirap kumayad ng pera. Samantala yung mga iba kasi pag umuwi sa Pilipinas, nako po, dami-dami na lang pera. Siguro malalaki mga sahod ng mga yun. Tayo kunti lang, ay maliit lang sahod natin. Talagang bonggang-bongga pag umuwi sila sa Pilipinas eh. Ako naman, wala naman akong ibobongga guys. Sakto lang yung yung sahod ko para sa pamilya. Kaya kailangan nating minsan nagpa-part-time para may extra pandagdag sa mga gastusin. Mahirap ang buhay natin. Shoutout pala, Happy New Year po sa lahat. Happy New Year sa lahat ng mga ka-OFW ko dyan. Hindi lang mga ka-OFW, sa lahat. Happy New Year po sa inyo lahat. Kumusta naman ang New Year nyo at Pasko nyo? Nagdaang New Year at Pasko nyo. Masaya ba? Naku po, sigurado yung iba malungkot. Siyempre malayo sa mga pamilya. Pag malayo sa pamilya, mahirap talaga. Tayo naman nandito yung pamilya ko, yung anak ko at saka asawa ko, kaya enjoy din. Pero yung mga magulang sa Pilipinas at saka kapamilya, okay lang, at least meron pa pamilya dito sa ibang bansa. Ay, kumusta naman yung mga chismoso dyan at chismoso? May pagbabago pa rin, may pagbabago na. May pagbabago ba? Nagbago na ba? Naku po, okay lang yan. Ganyan talaga. Aminin mo, isa ka rin chismoso kagaya ko. Isa ka rin chismoso kagaya ko, diba? Diba? Shout out sa inyo mga chismoso. Ano nang latest? Ano na ang latest? Marites. Ikolokoy. Grabe nangyari dun, no? Kinarma daw, sabi nila. Wag naman. Ganun talagang buhay. Hindi naman siguro kinarma yun. Siguro, siguro sakit na talaga niya yun. Naka-destiny siguro. May sakit siya. Bawal nating husgan ang kapwa nating tao kung hindi natin alam ang pinanggagalingan, di ba? Mga dyan, pakialamera sa buhay ng may buhay. Huwag na kayong makialam sa buhay ng buhay. Pakialaman nyo mga trabaho nyo, gagaya ko. Pakialaman ko ang trabaho ko, dito ko kikita. Isa naman, pakialaman ko ang buhay ng iba. Naku po, magkakaroon pa ako ng kaaway. Huwag na kayong makialam sa mga buhay ng may buhay, guys. Pakialaman nyo ang mga buhay nyo. Dahil mahirap makialam sa buhay ng kapwa nating tao.
Lalo na kung hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Kaya, kung maaari, iwasan nyo na yung makialam. Makialam kayo kung kabutihan ng isang tao yung pakikialaman nyo. Yung kagaya ng nawawalan na siya ng ng pag-asa, ganun, advice nyo siya, o kaya nangangailangan siya ng tulong talaga, yun, pakialaman nyo, yun ang pakialaman nyo, yung chichismus yung hirap na yung tao, tapos chismis nyo pa, eh mahirap yun. Pag chismis nyo na ang sarili nyo, hindi na kayo makichismis sa iba. Ano yung mga gusto nila sa mga buhay nila, yan yun sila, kasi buhay nila yan, hindi ninyo buhay. Ano lang. Minsan, dinadaw nyo yung tao, hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan niya. Mahirap yun. Pala, depress na yung tao, tapos ilalaglag nyo pa, naku po, kakaawa. Mas lalo nakakaawa. Mas lalong yun, madedepress yung isang tao kung alam nyo na nga, lubog na siya, ilulubog nyo pa lalo. Diba? Shoutout sa mga ganyan. Maraming ganyan eh. Alam nilang lubog na yung isang tao, ilulubog pa niya lalo sa kumunol. Relate kayo dyan, diba? Shoutout sa mga nare-relate sa akin. Mga minsan naranasan ko yun sa Pilipinas noon. Hirap ng buhay namin noon sa Pilipinas. Hirap hirap makiusap sa mga tao. Shoutout para sa mga mga mayayaman dyan na hindi ka papansinin pag wala kang pera. Ang tingin nila sa'yo, basura pag basura pag wala kang pera. Tama ba ako? Huwag ganun. Marunong tayong tumanaw ng kahit mayaman ka, kailangan be humble. Humble lang. Mahirap yung may kaya ka nga, pero dinadown mo naman ang isang tao. May kaya ka nga, pero parang wala ka namang pinag-aralan. May kaya nga, pero mga tao sa'yo, mabango lang pag may binibigay ka. Pag ikaw na nangailangan, wala na. Tae ka na sa kanila. Pero pwede ka namang, siguro mayroon pa naman sigurong yung tutulungan mo. Siguro mayroon pa naman ganun siguro. Tinulungan mo, tapos tatanaw ng utang na loob sa'yo. Pero pag tumulong ka kasi sa isang tao, kailangan huwag kang humingi ng kapalit. Huwag kang humingi ng kapalit. Lang, tulong lang, biyaya galing sa Diyos, ganun. Kaya mas lalong magana yung buhay mo. Tutulong ka. Hindi yung tutulong ka na nga tapos susumbat mo pa. Masakit sa tao yun. Masakit. Lalo na yung taong tinulungan mo at walang-wala. Hindi maganda yun sa kapwa natin. Kaya kung maaari, tumulong tayo, huwag tayo maghingi ng kapalit. May iba dyan, tinulungan mo, hay, ganito, ganyan, tinulungan kita, pinapamukha pa sa'yo. Mahirap yung ganyan. Mas maganda nga yung tumulong ka, yung wala na nakakaalam. Anonymous ka. Yung gaya ko minsan, tumutulong ako pero hindi ko inaano yung pangalan ko. Secret lang siya. Mas maganda yung ganun. Panginoon na nakakaalam. Yung nilalaman ng puso mo, parang ganun. Yan, diba? Mas magaan sa buhay yung ganun. Ayan, diba? Lilipat ko to kasi hindi na magkasya sa kanya. Tatanggalin ko lahat to, tapos lilipat ko. Meron pa akong isang tatahiin doon.
nagpa-dry clean naman ako. Tinanggal lahat ng botones. Ang dami pa naman ng botones na yun. Alam nyo ba? yung, yung ano, akala mo, binalik yung botones, eh, sabi nila, nagpa-dry clean ako. Tatanggalin namin ang botones. Hindi ko naman tinanong kung ibabalik yung botones. Pagkakuha ko nung pinadry clean ko, tanggal lahat ang botones, guys. Ganun pala yun. Ako din nagbalik. Ang dami pa naman. Ay, naku po. Ako din na kung paano kung hindi ko alam manahi at saka hindi ko alam paano ibalik. Diyos mia. Naging tuloy ako. Buti na lang natuto ako sa tita ko noon. Alam mo ba yung tita ko? Nung nasa Pilipinas po ako. Marunong magtahi yung guys. Marunong manahin ng mga gowns. Yung pang ng mga bata. Mga ikakasal. Kahit tinatahi nun. Natuto ako doon magtahi ng mga maglili, maglagay ng beads yun. Kaya meron din tayong alam sa pagtatahi. Konti lang. Konti lang ha. Hindi naman tayo professional na mananahi. Kagaya ng tita ko. Mga ganyan, simpleng lang. Magbatuanes, mga batuanes. Simpleng bagay-bagay. Kwentuhan muna tayo dahil wala akong may upload sa inyong Pag nag-snow, mag-upload ako siguro. Pag wala pa, hindi pa malamig dito guys. Tatanggal na naman. Kwentuhan muna. Ay. Dito muna tayo sa YouTube. Sa Reels. Hindi na ako ganun sa Reels kasi wala akong may upload na video. At least dito kwento-kwentuhan. Long video. Pakinggan nyo lang ako. Shoutout sa mga marites dyan. Mga marites, kumusta na kayong lahat, mga marites? Habang nagtatahi ako dito, pakinggan nyo ako, mga marites. Yung mga marites na lahat na yata ng kaibutaran ng mo, kitang-kita na may telescope yata sila sa loob ng nila. Kahit na pwede nilang i-chismis nila. Mga marites Ay, naku po. Sa akin, trabaho ko lang. Trabaho, bahay. Bahay, trabaho. Minsan, happy-happy din minsan. Pag pupunta sa mga may pa-event kami, ganon. Nandun yung Christmas, pa-event kami. Kaso lang hindi ko ma-i-upload kasi baka na naman ako ni YouTube. Kasi may mga music, sumayaw kami, may mga kumanta, may disco. Kaso lang, hindi ko siya ma-i-upload. Nag-upload ako ng ng simpleng lang. Kaso lang, wala, hindi ko siya ma-i-upload kasi ni YouTube sa akin, copyright daw ako. O, diba? Copyright. Copyright ako, guys. Kaya hindi na ako nag-upload ng hindi ko na pinalak na i-upload. Pero sa Reels na i-upload ko, pero copyright ako dun. Copyright din ako sa Reels. May warning na naman ako. Sa YouTube, dinilit ko kasi copyright ako inano ko ni Google na copyright daw yun sa linak ni Google yung upload kong video nung Christmas. Kaya okay lang. Kwento-kwentuhan na lang tayo. Ganito, audio. Wala tayong pag hindi ako busy, siguro mag-upload ako ng mga pag namasyal ako kung saan ako mamasyal. Pero wala pa tayong may upload na magandang kaya kwento-kwentuhan lang. Ay shout ko muna yung mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, iba't ibang sulok ng mundo, habang nananahi ako.
Ang iba nga, buti pa yung mga iba, nakaka-upload sila ng mga everyday life nila. Ako hindi ako makapag-upload guys. Dito, ito lang. Kaupo lang akong ganito. Habang nananahi. Tapos ko naman ng ano yung bed ng amo ko. Linis lang ng konti tapos uwi na ako. Kasi Saturday ngayon guys, Saturday. Dapat half day lang ako dito. Half day lang naman talaga. Mamaya uwi na ako pagkatapos kung maplansya yung ibang nandyan. May maliit, may konti pa siyang ano. I-prepare ko pa yung luggage niya. Kasi may business trip siya. Diba? Ako pang magpe-prepare ng mga damit niya. Pinapalabas niya yung mga dapat niyang dadalhin. So, must to ready it. Nandiyan tayo. Pag iba, kaya ayaw na ayaw niya ng ibang ano dito. Trinay ko na ayaw niyang kumuha ng ibang maid dito. Kasama dito sa bahay. Kasi walang nakakatagal sa kanya dahil ako lang nakakaalam ng lahat-lahat. Mulat sa pool, wala din nagturo sa akin nung bagong dating ako dito. Walang nagturo kung anong gagawin ko. Ako lang mismo ang nag-ano. Pero yung mga pumupunta dito, pag umuwi ko, galit na galit siya. Ayaw niya talaga akong pinapauwi. Pag nagbabakasyon ako sa Pilipinas. Nangyari yun. Sabi ko yung kapatid ko, dinala ko dito sa ibang bansa. Kapalit ko nung umuwi ako. Nagkadalit siya dito guys. Dinala ko dito sa Greece. Tapos, nung nasa Pilipinas na kami, mga 2 weeks na siguro. 2 weeks na. Lumipad siya papuntang Spain. Papuntang Spain. Pero hindi ko, galing kasi siya sa Abu Dhabi. Kinuha ng amo ko sa Abu Dhabi. Para may kapalit lang ako dito. Dapat doon siya sa pamangkin magtatrabaho. Hindi niya nagustuhan kasi ibang ugali ng amo ko daw. Hindi niya daw makaya yung ugali. Ako naman kasi, kahit gaano ka pa ka-terror na amo, kaya kong sabayan guys. Ayaw kong sabayan. Ayaw kung mali siya, mali, ipipilit kong hindi ko ginawa, hindi kung ano, kung wala ka namang ginagawang, kung ginagawa mo naman kasi yung trabaho mong tama, hindi ka naman aanuhin ng amo hindi ka naman sisigawan ng amo pag gamay mo na yung trabaho. Alam mo naman kapatid ko hindi niya gamay yung trabaho, driving lang kasi ang alam na. Maano lang sa drive, pagda-drive talaga yung kapatid ko. Kinuha niya dito, tumboy. Wala ako nagawa. Wala din nagawa yung amo ko. Sabi ko, bumalik na siya sa pinangkuhanan mo sa kanya. Wala siya nagawa. Sabi niya sa akin, huwag ka nang umuwi. Nagdadaw akong umuwi sa Pilipinas. Patay tayo dyan. Ano yan, mag-stay na ako dito forever. Tatanda na ako dito forever. Hindi naman pwede yung ganun. Matibay yung amo ko Stay na daw ako dito. Ilang beses ko na binigyan nung first time pa na umuwi ako ng Pilipinas. Kaibigan niya nagbigay ng maids. Nagpapalit sa akin dito bago ako umuwi ng Pilipinas. Hindi niya din nagustuhan ko. Pilipina yun na. Kaibigan na niya nagbigay. Ayaw niya. Talagang ayaw niya guys. Ayaw niya talaga. Ayaw niya ng iba. Wala siyang nagawa. Kundi yung kopela ng nag part-time dito. Yung matanda na dating kopela ng yung nanay niya. Matanda na yun. Pero ayaw niya yung na pumupunta dito. Wala siyang choice wala siyang choice. So, yun ang pumalit sa akin dito. Magagawa. Wala siyang choice gusto ko din magbakasyon syempre. Mahirap naman yung dito na lang tayo forever. Kailangan din natin magbakasyon. Mag-relax sa Pilipinas, diba?
Ayan, mahaba na yung kwentuhan natin. Saka na naman ulit. Bye everyone! Palike na lang and subscribe. God bless us all.